Dear Lady Love TV. Magandang araw. Tunghayan po natin ang panibagong kwento ang ating hatid mula sa channel na ito. Ang kwento ng magkapatid na mag-aagawan sa pag-ibig. Tunghayan natin ang kahahantungan ng kanilang pag-iibigan. Narito na po ang kwentong pinamagatang Sisters Love Rivalry, ang unang bahagi. Ayaw papigil ng mga luha ni Ella habang yakap ang kapatid. Papunta sa Japan ang ate niya na si Ana. Doon na siya magtatrabaho. Ang ate niya ang kanyang best friend at tagapag-alaga, lalo kapag nasa trabaho ang kanilang mama. Pero ngayon ay kailangan nitong mangibang bansa dahil nagkasakit ang kanilang mama. Walang choice si ate Ana. Bata pa lamang si Ella ay namatay na ang kanilang ama sa sakit na lung cancer. At ang mama naman nila ang nagtaguyod sa kanilang dalawang magkapatid. Kung kaya nga lang ni Ella ay gusto rin niyang makatulong, pero ano ba ang magagawa ng isang batang katulad niya? She was just 14 years old. Wala pang tatanggap sa kanyang kumpanya. At ano nga ba ang alam niya? Nang minsan subukan niyang mag-sideline sa palengke bilang tendera ng gulay, ay pinagalitan siya hindi lang ng nanay niya kundi pati na rin ng kapatid. Tahan na Ella, tatawagan na lang kita lagi. Alo ni Ate Ana nang sapilitan nitong bumitaw sa pagkakayakap niya. Akala ko ba hindi tayo mag-iiyakan dito sa airport? Dapat talaga, hindi ko na sinama yan. Sa paghatid sa'yo, singit naman ang kanilang ina. Kailangan ho ba talagang umalis ni ate? Umiiyak pa rin tanong. Oo, para maipagamot si mama. Para makapag-aral ka. Gagawin ko ang lahat para sa inyong dalawa. Alam mo yun, hindi ba? At kung nasa sitwasyon kita, I know you'll do the same thing. Be strong, Ella. Wala ako kaya ikaw ang aasahan ko mag-aalaga kay mama. Huwag kang magpapasaway, okay? Bili ni Ate Ana. At yung usapan natin, napangiti na lamang si Ella. Kabilin-bilinan nitong bantayan niya si Calvin. Si Calvin ang lalaking itinatangi ng kanyang kaate. Kababata nito si Calvin, anak ng Tita Gina, na best friend naman ng kanilang ina. Ang sabi ni Ate Ana, ay kailangan niyang i-report dito kung sino-sino ang idinedate ni Calvin. At kung pwede, gawin niya ang lahat para hindi mapunta si Calvin sa iba. Ganon kahibang ang kanyang ate kay Calvin. Hindi mo naman siya boyfriend sabi ni Ella. Pabulong lang pero nakarating pa rin sa pandinig ng kapatid. Pag-uwi ko, magiging boyfriend ko rin siya. Natatawa nitong sabi. Kailan ka ba uuwi? Hindi pa nga ako nakakaalis Kailan nga? Kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Para dalawa na tayo magtatrabaho para sa pamilya. Kaya Ella, huwag kang magbo-boyfriend hanggat hindi ka pa tapos sa pag-aaral ha. Sabay na tayo mag-boyfriend pag uwi ko. Tigilan nyo na nga ang dalawa yan. Ikaw naman Ana, pagbo-boyfriend ng sinasabi mo dyan sa kapatid mo 14 anyos pa lang yan. Ikaw, pwede ka na mag-boyfriend at 20 anyos ka na. Sabi ng kanilang ina. Hindi ma, hindi ako magbo-boyfriend hanggat hindi nakakatapos tong si Ella. Sagot ng kapatid niya. Saka alam niyo naman kung sino yung gusto ko. Ayoko ng long distance relationship kaya pag uwi ko na lang. Nagkatawanan silang magkapatid. Sige ate, ako ang bahala kay Calvin. Thanks Ella, I love you talaga. Muli siyang niyakap ni Ate Ana. Sa pagkakataong yon, naidasal ni Ella na sana bumilis ang takbo ng oras para makatapos na siya ng pag-aaral at makabalik agad ang kapatid sa kanilang piling. Malungkot ka na naman, puna ni Calvin. Tiningnan lang ni Ella si Calvin at hindi nagsalita. Nasa balkonahe siya ng bahay at doon nagmumukmok dahil ayaw niya makita siya ng ganoon ng kanyang ina. Sigurado kasing mahahawa lang ito sa kanya. 2 linggo na mula nang umalis si Ate Ana, pero hindi pa rin siya nasasanay at hindi na yata masasanay pa. She missed her joyous laughter, her outdated jokes and her sweet smell. Yan kasi, ayaw makapagkaibigan Asik pa ni Calvin. Kasing edad ni Ate Ana si Calvin pero ayaw niya itong tawaging kuya. Hindi kasi niya ito kasundo. Palagi pa siyang inaasar. Hindi nga niya maintindihan ng kapatid kung bakit baliw na baliw kay Calvin. May kaibigan ako sa school. Bale walang sagot ni Ella. Mayroon naman talaga siyang kaibigan.
Hindi lang sila sobrang close sa isa't isa na tulad ng relasyon nila ng kanyang kapatid. Si Ate Ana lang niya ang tanging taong nakakaintindi sa kanya at ngayon ay wala pa ito sa kanyang tabi. Gusto na naman niyang maiyak. O teka, parang iiyak ka pa. Natatarantan sabi ni Calvin, saka nagmamadaling pumasok sa balkonahe at tumabi sa kanya sa pahabang upo ang kahoy. Hindi ako iiyak. Hindi siya kumura para patuyuin ang mamasamasang mata. Eto sabi ni Calvin sabay abot sa kanya ng chocolate. Sa'yo na lang. Alam mo ba na may tryptophan ng chocolate na nakapagpaparelease ng serotonin sa brain? At ang serotonin naman ay isang chemical na nakapagpapa-uplift ng mood. Kaya sige na, kainin mo na yan. Tuluyan na nag-back out ang luha ni Ella dahil sa pinagsasasabi ni Calvin. Parang mas madaling intindihin yung sinabi mo na nakapagpapa-uplift ng mood ng chocolate. Natatawa niyan sabi. Ngumiti si Calvin. Mula nang umalis si Ate Ana ay hindi na niya iniinis. Malamang na na-realize na binata na malungkot na siya para dagdagan pa nito. Huwag ka nang malungkot. Nandito naman ako. I will be your chocolate. Ang puti-puti mo, chocolate. Saka hindi naman tayo close. Ngayon ka lang kaya naging mabait sa akin. Palagi kaya akong mabait sa'yo. Pagtatanggol ni Calvin sa sarili. Siguro sinasabihan ka ni Tita Gina na maging mabait sa akin, no? Dahil umalis na si ate. Well, sabi nga niya. Pero salamat sa chocolate, Calvin. Kailan mo ba ako matututunang galangin? Mas matanda ako sa'yo ng 6 na taon. Tinawanan lang ni Ella si Calvin. Saka siya nito tatawaging kuya kapag naging asawa na nito ang ate niya. Calvin, nandyan ka na pala. Hindi ka muna dumiretso sa bahay natin, sabi ni Tita Gina. Nakadala lang sina Calvin at Tita Gina sa tapat ng bahay ni Ella. Pauwi na ako. Pauwi na ako, ma. Kaso nakita ko nagmumukmok tong sa Ella. Sagot ni Calvin. Hindi ako nagmumukmok, tita. Giit naman ito. Hindi daw, nakangusong sabi ni Calvin. Calvin, tigilan mo na nga yang si Ella. Umuwi ka na at kumain. Bago lumabas ng balkonahe nila, ay binilatan pa siya ni Calvin. Sa kanilang dalawa, para ito ang 14 anyos. Napapailing-iling na pumasok na lang si Ella sa kanilang bahay. Ate, nakita ko si Calvin na may kasamang babae sa balkonahe nila. Pagsusumbong ni Ella sa kapatid, kausap siya nito sa Skype. 3 taon na sa Japan si Ate Ana at nakakasurvive naman silang dalawa sa pagkamiss sa isa't isa sa pamamagitan ng Skype at Facebook. Malayo man ay updated silang dalawa sa isa't isa. Baka naman katrabaho lang. Di ba ang sabi mo natanggap na sa trabaho si Calvin? Magka-holding hands. Agad na nalukot ang mukha ng kanyang kapatid. Anong ginawa mo? Anong gagawin ko? Nakakahiya naman magpunta ako sa kanila para lang manggulo. Hindi na ako bata, ate. Kung dati kaya kong sawayin si Calvin sa pakipag-date kung kani-kanino, hindi ko na magagawa ngayon dahil napipiko na siya sa akin. Noong huli, 1 linggo niya akong hindi kinausap. Pero paano naman ako? Nakanguso nitong tanong. Sabi mo, nagkakausap naman kayo sa Facebook. Bakit hindi mo nalang hintayin ligawan ka? O kaya kung naiinip ka na, ligawan mo na. Pabirong suggestion naman ni Ella. Luka-luka. Siyempre dapat ako maghintay, no? Saka ayoko ng LDR. Kaya ang dapat mong gawin, panatilihing single si Calvin hanggang sa dumating ako dyan, okay? Ate naman, alam mo namang busy na ako sa pag-aaral. Hindi ko na kayang maging stalker ni Calvin para lang sa'yo. Giit nito. Unang taon niya sa kolehiyo. Education ang kinuha niyang course. Dahil bata pa lang, pangarap na niyang maging isang teacher. Ang gusto ni Ella ay walang ibagsak na subject para tuloy-tuloy lang ang kanyang pag-aaral at makauwi na agad ang ate niya. 3 taon na lang, iyon ang palagi niyang isinisiksik sa isip. Gusto rin niya makagraduate na may mataas na grades para mas madali siyang matanggap sa trabaho. Mula nang tumungtong siya sa university, naging mas seryoso na siya sa buhay. Hindi na yun parang high school na pwede nang mangopya ng assignment sa kaklase makapasa lang. Ella, eto lang naman ang hiling ko sa'yo, di ba? Paglalambing ng ate Ana niya. Ganito na lang ate, kapag nakita o napansin kong may girlfriend o nililigawan siya, ako ang bahala. Pero hindi na para sundan pa siya, okay? Gusto ko makagraduate sa tamang panahon para makauwi ka na. Saka kapag mataas ang grades ko ngayong SEM, mag-a-apply ako ng scholarship. Kaya hinay-hinay lang tayo kay Calvin.
Sige na nga, pagpayag nito. Basta kung ano lang ang kaya mong gawin para mapanatiling single si Calvin, okay na. Okay, deal. At bilang parte ng deal, nagpunta si Ella sa balkonahe ng kanilang bahay para silipin kung nasa balkonahe pa ang mga ito at ang babaeng bisita niya. Calvin? Tawag niya sa binata na makitang nandoon pa ang dalawa. Kumaway siya, ngiti-ngiti pa. Sabi mo magde-date tayo. Agad na kumunot ang noo ni Calvin. Anong pinagsasasabi mo? Asik nito. Sabi mo kaya magde-date tayo. Giit niya. Nakita ni Ella ang pagdilim na mukha ng babaeng kasama ni Calvin. Mabilis na hinila ng babae ang kamay na hawak ni Calvin at tumayo. Wait babe, huwag ka maniwala dyan. Baliw lang yan. Pigil ni Calvin sa babaeng akmang mag-walk out. Hoy Calvin, ako pa ang sinungaling ngayon. Nangako ka naman talaga. Tiningnan siya ng masama ni Calvin. Madali naman tumakbo papasok ng bahay kung sakasakaling kaya malakas lang ang loob niya. Napangiwi si Ella nang bigla na lang sampalin ng babae si Calvin at patakbong lumabas ng balkonahe. May pagka-OA rin ng babae. Pinaniwalaan agad siya. Anong klase itong girlfriend? Walang pali-paliwanag. Sampal agad. Lumabas si Calvin mula sa balkonahe ng bahay ng mga ito pero hindi para habulin ang girlfriend kundi para sugurin si Ella. Nagmamadali siyang pumasok sa loob ng bahay. Ella? Galit nitong tawag. Ano na naman ang ginagawa mo kay Calvin? Tanong ng kanyang ina na makita siyang nakasandal sa kasasara lamang na pinto. Harapin mo at marami ka ng atraso dyan. Kung bakit kasi sunod ka ng sunod sa ate mo. Pareho kayong luka-luka. Sermon pa ng ina. Masama bang suportahan ko si ate sa gusto niya? Siya nga, tinitiis ang lahat masuportahan lang ang pag-aaral ko. Hala, harapin mo si Calvin. Mama, nilapitan siya ng kanyang ina at pilit na inilabas ng bahay. Mag-usap kayo. Bulong nito. Nang mailabas na siya ng bahay ay sinarhan siya nito ng pinto. Nakayuko lang si Ella habang naghihintay sa sasabihin ni Calvin. Kung siya lang, wala naman siyang pakialam sa love life nito. Kaya lang ay nangako siya kay Ate Ana kaya isa lang ang dapat niyang gawin. Sorry, sabi niya kay Calvin. You're too much, sabi nito. Mas kalmado na. Sorry talaga. Sorry lang. Sabi mo may date tayo, di ba? Tara, ide-date na kita para matigil ka na. Napanganga si Ella. Nagjo-joke lang naman ako kanina. Joke, nasampal ako? Pitigin mo na lang ako para fair. Sabi niya sa napangiwi dahil hindi pinatulan ni Calvin ang kanyang joke. Tara na. Sabi nito sa hinawakan ang isa niyang kamay. Teka lang, gigil ni Ella. Nang akmang hihilahin na siya ng binata palabas. Hindi ko naman talaga gustong makipag-date sa'yo. I don't care. 3 taon mo nang sinisira ang love life ko dahil trip mo lang. Ilang date ko na ba ang naansyame ng dahil sa'yo? Kaya pagbabayaran mo yun ngayon. Desididong sabi ni Calvin at muli siyang hinila. Sandali nga. Nakikipaghilahan siya hanggang sa tumigil ito sa paghila sa kanya. Ano? Date? Ha? Tingnan mo nga yung itsura ko. Inis na sabi ni Ella. Nakadamit pantulog na siya. Pink na pajama, lumang PE t-shirt na ginagamit niya nung high school at gomang tsinelas. Nagpigil ng tawa si Calvin. Sa ihaw-ihaw lang naman kita i-date ano? Gusto mo sa restaurant pa? Sa dami ng atraso mo sa akin, dapat nga ikaw pa yung manlibre. Ang cheap nito. O siya, tara na. Lukot ang mukhang sagot niya. Pero bitawan mo muna yung kamay ko. Sasama naman ako eh. Date nga, diba? Dapat lang na magka-holding hands tayo. Pangiinis nito. Baka kung ano namang isipin ng mga kapitbahay. Inagaw uli niya ang kamay pero nasaktan lang siya dahil hindi siya binitawan ni Calvin. Kasalanan mo to. Kaysa mag-eskandalo sa kalsada ay hinayaan na lamang ni Ella si Calvin. Sa totoo lang, kulang pa yung kabayaran sa lahat ng kanyang ginawa. Totoo ang sinabi ni Calvin na marami na itong date na hindi natuloy nang dahil sa kanya. Hindi lang talaga niya masabi na si Ate Ana ang dahilan ng lahat. Ayaw niyang ipahiya ang kapatid sa ganoong paraan. Kaya lang mukhang iniisip na ni Calvin na may saltik siya. Binitawan lang ni Calvin ang kamay niya nang nasa kanto na sila kung nasaan ang ihawan. Ayaw ko ng isaw, doon na lang tayo sa tindahan ng fishball. Sabi niya, magkatabi lang naman yon. Choosy ka pa ha, sabi ni Calvin pero pinagbigyan naman siya. Habang kumakain sila ng fishball ay in-interview niya ito tungkol kay Kara. Kasasagot lang sa akin noon kanina, and look what you've done tonight. Napapailing na sabi nito sabay kain ng kikiam. Napakamot ng ulo si Ella kahit hindi naman yun makate. Pero alam mo, hindi ka mahal nun.
Kung mahal ka niya, hihintayin niya yung paliwanag mo at hindi siya agad mag-walk out with marching sampal pa. At ngayon pa lang, parang dapat pa ako magpasalamat sa'yo. Totoo naman, hindi ba? Ang OA rin ng isang yun eh. Nagsalita lang may alam sa pag-ibig. Sarcastic na sabi ni Calvin. Bakit? Hindi pa ako nai-inlove pero sigurado akong hindi ako magiging kasing OA nun, soon to be ex-girlfriend mo. Look, Calvin, marami pang iba. Huwag mo nang suyuin niyang Kara na yan. May darating na mas okay kesa sa kanya. How sure you are? Basta, maghintay ka lang. Kung lahat ng babaeng liligawan o magiging girlfriend mo, sasampalin o iiwan ka dahil sa pang-inis ko, ang ibig sabihin nun, hindi ka nila mahal. Kapag mahal mo, ipaglalaban mo. Hindi ka pinaglaban o, di hindi ka mahal. Wow, love guru ka na pala. Pero ano ba talaga ang nagawa ko sa'yo para ligaligin mo yung love life ko? Kunot ang noong tanong ni Calvin. Parang nalunok bigla ni Ella ang dila. Hindi niya pwedeng ilaglag ang kanyang ate. Concerned lang ako sa'yo. Pagsisinungaling niya. And you think I will buy that? Bagot na tanong ni Calvin. Hindi bale, malalaman ko rin naman. At dahil marami kang atraso sa akin, ililibre mo uli ako bukas. Sige, walang problema. Basta wag ka na makikipagbalikan kay Kara. Hindi sigurado si Ella pero parang nakita niyang umisi si Calvin. Sure, sa isang kondisyon. Ano? Date me. Natawa siya. Para kang sira. Huwag mo nga akong pagtripan. Hindi tayo talo. I'm serious. Tinatansya ni Ella ang reaksyon ni Calvin. Mukhang seryoso nga ito. Napailing na lang siya saka tumalikod. Hindi niya yun gagawin kahit si Calvin na ang huling lalaki sa mundo.